Alam naman po natin na ang Pi Network ay isa sa mga pinag-uusapan at pinaka inaabangang cryptocurrency sa ngayon. Marami po kasi ang nagtatanong, kailan ba ito ililista sa mga malalaking exchanges tulad po ni Binance at saka Bybit? Yan, dahil kung mangyari po kasi ito ay maring lumipad ang presyo ng Pi Network at dumami ang mag-i-invest dito. Ngunit isa pong crypto expert ang nagbigay ng kanyang opinyon kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito kasama sa mga top tier exchanges. Ano po kaya ang tunay na dahilan? Ito ba ay dahil sa kawalan ng transparency o baka may mas malalim pang dahilan? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang sinasabi ng eksperto tungkol sa Pi Network? Ayon po sa isang kilalang pseudonymous crypto analyst na si Dr. Altcoin ay may isang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa nalilista ang Pi Network kay Binance at saka Bybit. At ang pangunahing dahilan na ito ay ang kawalan daw po ng transparency ng Pi Core team. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin nito? Ayan. Ang transparency ay napaka-importante po sa mundo ng cryptocurrency. Nangangahulugan ito na dapat ay bukas at malinaw ang impormasyon tungkol sa isang project mula po sa kanyang tokenomics, supply, burning mechanism at saka roadmap. Ngunit ayon po kay Dr. Altcoin, tila may misteryo sa paraan ng pamamahala ng Pi Core team sa kanilang tokenomics. Yan. Ngayon ay ano po ang problema sa tokenomics ng Pi Network? Yan, ang tokenomics ay tumutukoy po ito sa structure ng isang cryptocurrency. Kabilang na po ang circulating supply, burning mechanism at saka distribution model nito. Ayon po kay Dr. Altcoin, hindi pa raw malinaw kung paano po pinamamahalaan ng Pi Core team ang locking at saka burning mechanism ng kanilang bilyong-bilyong Pi coins. Kaya may posibilidad na hindi sapat ang impormasyong ibinibigay nila tungkol dito. At hindi rin po sigurado kung paano po nila balak kontrolin ang presyo ng Pi sa hinaharap. Dahil dito ay nag-aalangan po ang malalaking exchanges tulad po ni Binance at saka Bybit na isama ito sa kanilang platform. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin listed ang Pi Network kay Binance, Coinbase at maging sa iba pang mga major exchanges. Kahit na may mga usap-usapan na malapit na po itong malista, tila hindi po ito napasama sa nakalipas na vote to list program o yung kasalukuyang vote to list program ni Binance ngayon. Ngayon ay bakit po bumababa ang circulating supply ng Pi Network? Ayan. Ang isa pang nakakagulat na detalye tungkol sa Pi Network ay ang biglang pagbawas sa circulating supply nito. Sa ngayon, ang kabuuang circulating supply ng Pi ay nasa 6.77 billion na lamang matapos pong tanggalin ng Pi Core team ang 10 million coins mula sa market. Ayon po kay Dr. Altcoin, tila ginagawa ito upang kontrolin ang presyo ng Pi bago ang isang malaking token unlock event. Ayan, kung walang transparency, ay maaring isipin ng iba na ito ay isang uri ng market manipulation. Ayon po yan kay Dr. Altcoin. Ngayon ay ano nga bang ibig niyang sabihin dito? Kung walang malinaw na impormasyon kung paano po nila pinamamahalaan ang supply, maaring isipin po ng ibang investors na sinasadyang pinapababa ang supply para pataasin ang presyo ng Pi bago po ito lumabas sa mga exchanges. Sa nakaraan, kapag may token unlock event, bumabagsak po ang presyo ng Pi. Kaya naman may mga eksperto na naniniwala na dapat magkaroon ng burn roadmap para maiwasan po ang malaking pagbagsak ng presyo nito. Ngayon ay meron pa bang ibang dahilan kung bakit naantala ang listing ng Pi Network? Yan, bukod po sa issue ng transparency ay may isa pang teorya kung bakit hindi pa listed ang Pi Network. Ayon po sa ilang miyembro ng Pi Network team, hindi gustong magbayad ng listing fee ang Pi Core team. Kaya ano naman ang ibig sabihin niyan?
Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay maraming exchanges ang naniningil ng bayad para mailista ang isang coin or token sa kanilang platform. Ngunit ayon po sa ilang sources, hindi raw gustong magbayad ng PiCore team at naghahanap po sila ng libreng listing. Dahil dito ay maaring mas tumagal pa bago po ito maaprubahan kay Binance at sa iba pang mga major exchanges. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang presyo ng Pi network ngayon? Sa ngayon ay naglalaro po ang presyo ng Pi sa $1. Malayo na po ito sa kanyang all-time high na $2.98 nitong nakalipas po na buwan ng February. Bumaba po ito ng 66% mula sa pinakamataas na naabot nitong presyo. Kung sakaling mailista po sa si Pi network or Picoin sa dito kay Binance o Bybit, maraming analyst po ang naniniwala na maaring tumaas ulit ang presyo nito. Pero wala pang kasiguraduhan kung kailan po talaga ito mangyayari. Yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Masasabi ko po rito ay napakahalaga po talaga ng transparency. Dahil kung walang malinaw na impormasyon tungkol sa Pi network, maaaring mahirapan po tayong malaman kung kailan ito magiging fully tradable sa mga exchanges. Kaya kung may hawak ka po or may holdings kang Picoin ay maging updated po tayo sa mga official na announcement ng PiCore team. Huwag din po tayo magpapadala sa hype ng walang solid na impormasyon. At maliban po dyan ay magkaroon din tayo ng diversified portfolio at wag lamang po tayong umasa sa iisang coin lamang. Sa kabuuan, kung gusto talaga nating lumago ang Pi network at makuha ang tiwala ng global crypto community, kailangan po talaga nilang linawin ang kanilang tokenomics, burning mechanisms at saka mga future plans. Si Binance at saka Bybit ay hindi po basta-basta kasi naglilista ng cryptocurrency kung hindi ito pumapasa sa kanilang standards ng transparency at saka security. Kung maayos po ng PiCore team ang kanilang transparency issues, malaki po ang posibilidad na makita natin ito kay Binance at maging sa iba pang mga exchanges sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.